Manager, ang batch na ito ay hinaluan ng mga ilegal na materyales. Hindi ito pasok sa pamantayan ng industriya. Zhang Yu, ang lakas din ng loob mo. Naglakas loob kang lokohin kami gamit ang ganitong kargamento. Naantala ang proyekto at nalugi kami ng 800,000. Babayaran nyo ang buong halaga. Bukod pa riyan, ang Yushan Logistics ay habang buhay nang naka-blacklist sa development zone. Mula ngayon, sa lahat ng construction site, bawal na silang makipagtulungan sa iyo. Binantayan ko ang buong proseso ng pagkarga. Sigurado akong wala kaming ginawang kalokohan. May nananabutahe sa atin. Nasa harap mo na ang ebidensya. Ano pa ang idadahilan mo? Boss Zhang, nakipagsabuatan si Zhao Saihai para ay boycott tayo sa buong industriya. Ayaw nang magbigay ng biyahe ng information department at binawi na ng lahat ng kliyente ang kanilang mga order. Kapag wala tayong trabaho, hindi na natin kakayanin ng pasahod at upa. Anak, narito ang 200,000 mula sa ipon ko sa pagtanda. Gamitin mo muna ito. Naniniwala si Papa na wala kang ginagawang masama. Kinuha ko na rin ang lahat ng dot at ipon ko, mahal. Kahit anong mangyari, sasamahan kitang magsimula muli. Ang anak nating si Boxiao ay isa ng general manager sa sangay ng Saihai. May bonus pa siyang 500,000. Tapos na ang maliligayang araw ng Zhang Yu na iyon. Blacklisted na siya sa buong industriya. Habang buhay na siyang hindi makakaahon sa putik. Talagang madiskarte ang anak ko. Dati ay naperwisyo lang siya ni Zhang Yu. Ngayong kasama na niya si Boss Zhao. Siguradong magtutuloy-tuloy na ang pag-asenso niya. Mula ngayon, sa lokal na industriya ng trucking, kami na ni Boss Zhao ang masusunod. Si Zhang Yu, wala siyang binatbat sa akin, hindi man lang niya ako mapantayan. Ang galing niyo talaga, Boss G. Kumain ka muna, mahal. Buong magdamag ka ng gising. Baka bumigay ang katawan mo. Ako mismo ang nagbantay sa kargamento. Imposibleng magkaroon ng problema. Boss Zhang, nahanap na namin. Bilis, anong ebidensya iyan? Kagabi, sinuri ko ang CCTV sa gate ng Industrial Park. Yung trabahador sa unloading, noong huli, habang binubuksan ang kahon, palihim niyang isiningit ang balot ng mga ilegal na materyales. May nagbayad sa kanya ng maaga para gawin iyon. Sobra na sila. Sinasadya talaga nilang sirain tayo. Nasaan ang video ng CCTV? Nakopy ko na ito. Tinawagan ko na rin ang may-ari ng kargamento para ipakita ang ating transport records. Na lahat ay ayon sa regulasyon. Ayos na ang lahat ng video ng inspection ng mga kargamento. May record ang bawat hakbang na ginawa. Sa dagat, nandito ang lahat ng pinag-ipunan namin ng nanay mo. Ito ay para sa pera para sa aming pagtanda. Kunin mo ito para ipanglaban sa kaso at mag-apela. Wala kaming ginagawang masama, kaya hindi kami dapat matakot sa anumang pananakot, anak ko. Huwag kang matakot, kahit gumuho pa ang mundo, nandito kami para sumuporta. Ang buong pamilya ay kasama mong papasan sa hirap. Tay, Nay, patawad po kayo. Dahil sa akin, nadamay pa kayo sa ganitong kaapihan. Anong pinagsasabi mo? Ang anak namin ay marangal at tapat lumaban. Balakid lang ito, kayang-kaya natin to. Dalhin mo ang mga ebidensya at bawiin ang hustisya. Nandito lang kami para sa iyo. Sinasabi ko sa inyo. Tapos na ang maliligayang araw ng batang si Zhang Yu. Permanente na siyang blacklisted sa development zone. Banado na siya sa buong industriya. Habang buhay na siyang hindi makakabalik sa mundo ng logistics. Ang galing mo talaga, Kuya G. Basta't kasama si Boss Zhao, siguradong may magandang kinabukasan. Sa hinaharap, ang mundo ng logistics ay magiging kaharian nyo na ni Boss Zhao. Sir, ito po ang aming buong record ng transportasyon na sumusunod sa batas. Narito rin ang mga video ng inspection. Ito naman ang kuha sa CCTV, noong nagkakargahan ng mga gamit, at ito ang pinagsama-samang patunay mula sa mga may-ari ng kargamento. Kaming sa Yushan Logistics, ay kailanman hindi gumamit ng mga ilegal na materyales sa konstruksyon. Kami ay sadyang siniraan at pinagplanuhan ng masama. Sir, si Zhang Yu ay palaging maayos at tapat magtrabaho. Hinding-hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Anong klaseng kalokohan ito? Parang walang batas. Kailangang imbestigahan ito ng maigi. Sir, hinihiling po naming bawiin ang pag-blacklist sa Yushan Logistics at parusahan ang mga taong nasa likod nito.
Ibalik po ang aming karapatang makipagtulungan. Bigyan niyo po kami ng katarungan. Mga kasamang driver, mga kliyente, ang Yushan Logistics po ay napatunayang malinis na. Binawi na ng development zone ang pag-blacklist. Balik na ang aming operasyon. Boss Zhang, patawad po. Nagkamali kami ng hinala sa inyo noon. Sa inyo pa rin namin ipagkakatiwala ang aming mga kargamento. Boss Zhang, sa wakas ay nalampasan din natin ito. Alam ko naman, na kaya mo iyan. Pare, kumusta na ang lagay mo? Hindi masyadong maganda. Sabi ko na sa iyo, walang silbi ang pagiging masyadong mahigpit sa patakaran. Mamayang alas 7 ng gabi, sa private room ng Changsha Village Hotel, isama mo ang pamilya mo, ako na ang bahala sa lahat. Ilaw. Ganyan dapat. Maghintay ka lang, mamayang gabi ipakikita ko sa iyo, kung ano ang tunay na diskarte sa buhay. Ayo, nandito ka na pala. Halika, upo ka. Balita ko, ang logistics business mo ay medyo matumal ngayon. Itong si Boxiao namin, lagi ka pa ring inaalala. Kaya pinapanta ka niya rito para makapag-relax naman. Dati pa sinabi na sa truck ang industry na ito, hindi sapat ang pagiging masipag lang para magtagumpay. Dapat ay sumama ka na lang kay Boxiao. Pinilit mo kasing magsarili. Ngayon, heto ka't nahihirapan. Ngayon mo lang nalaman kung gaano kahalaga ang may tumutulong sa iyo. Hindi ba? Si G. Boxiao ngayon, sikat na sa mundo ng logistics. Napakaraming gustong kumapit sa kanya, pero hindi sila makaabot. Masyado kasing bilib sa sarili si Ayo. Akala niya kaya niya ang lahat. Ngayong nagkaproblema na, saka lang siya natauhan. May mga tao talagang matigas ang ulo. Ayaw dumaan sa madaling kalsada. Gusto pang maranasan ang mabaygo. Pag-usapan natin ito. Naalala ko tuloy ang dati. Noong ako ang nasa gipit na sitwasyon, pumunta ako sa inyo para humingi ng tulong. Pero ang pamilya nyo, hinayaan nyo lang kaming mamatay. Kung hindi dahil sa aming si G. Boxiao, ang anak nyo ay hindi man lang makakapasok sa pintuan ng logistics. Tadhana na niya talaga ang maging driver ng anak ko. Ayo, hindi naman kita pahihirapan. Basta't aminin mo lang ang pagkakamali mo. Makiusap ka sa akin, at bumalik ka bilang driver ko. Kakantsawan ko na ang mga nangyari noon. Bibigyan pa rin kita ng pangkabuhayan. Tuturuan kita ulit. Hindi yayaman ang tao kung walang diskarte. Kung puro kayod lang ang alam mo, habang buhay kang hindi aasenso, ang pagmamaneho ay para sa iyo. Tama. Ang koneksyon ay para sa iyo. Matalinong tao. Kuya G. Sinabi ko na sa iyo, dapat ay maging tapat at masipag, hindi ba? Zhang Yu, ano bang ibig mong sabihin? Mabuti na nga ang loob namin na pakainin ka. Binibigyan ka na ng pagkakataon pero ikaw pa itong haharap sa amin para magpangaral. Zhang Yu, akala mo ba ikaw pa rin ang boss Zhang ng logistics company? Sa tingin mo ba may kliyente pang maglalakas loob na kumuha sa iyo? Mabait lang talaga si Kuya G, kaya ka pinakain. Pero sumusobra ka na at nagmamalaki pa. Akala mo naman kung sino kang magaling. Hindi ba't naghihirap ka na, at halos mamatay na sa gutom. Kaya ka lumapit kay Kuya G. Noong ang pamilya namin, si G. Boxiao ay nasa gipit, nagdala ako ng mamahaling regalo. Para makiusap sa inyo, nagpakumbaba ako ng husto, para lang humingi ng tulong. Pero kayo, isinara nyo ang pinto sa amin. Ang puso nyo ay kasing tigas ng bato. Ngayong ang pamilya namin, si G. Boxiao ay nakaahon na. Tinutulungan pa rin ang anak nyo kahit may atraso. Tapos ang anak nyo ay, ganito pa makipag-usap sa amin. May mukha ka pang sabihin iyan. Noon, ang anak ko ay walang pahinga sa buong taon. Bumibiyahe sa gitna ng ulan at hangin. Sa halos 2 milyong kita. 100,000 lang ang ibinigay niya sa anak ko. Ginawa niyang parang kalabaw ang anak ko. Ang nangyayari sa kanya ngayon, ay bunga lang ng sarili niyang gawa. Ang buong pamilya niyo, ay mga mukhang pera at mapagsamantala. Noong naghihirap si G. Boxiao, kayong mga magulang ang unang nakaisip, na ibenta ang bahay para lang kumalas sa kanya. Kahit ang sariling pamilya ayaw tumulong. Sa halip ay sa amin pa umaasa. Wala namang katwiran na sa ibang tao palalapit, anak. Kung anong landas ang tatahakin mo, ikaw ang pumili. Laging naniniwala si Papa sa iyo. Nandito lang ako sa panig mo. Kuya, may sasakyan ka at may mga koneksyon. Pero kung naging tapat ka lang sana sa trabaho, at nagpakatino sa ginagawa mo, hindi ka sana humantong sa ganito.
Hanggang sa nawasak ang sasakyan at may nasaktan. Baon ka na ngayon sa utang at walang-wala. Kalokohan. Mas higit pa ako ngayon kaysa dati. 100 beses na mas sikat at matagumpay. Sa Sayhay Logistics City, ako ang General Manager ng West Branch. Hawak ko ang lahat ng resources ng kargamento sa West City. Kung pera ang gusto, may pera ako. Kung kapangyarihan, mayroon din. Ikaw. Noong bumalik ako at binigyan kita ng 100,000, napakalaking pabor na yun para sa iyo. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. 100,000 sa isang taon. Bahala ka kung tatanggapin mo o hindi. Kung ayaw mo, nganga ka na lang at magtiis sa gutom. Ang mga kargamento mamayang gabi, gaya pa rin ng dati. Ihalo ang 30% ng mga nakaw na materyales. Dodoblihin ko ang bayad sa iyo. Boss G, masyadong delikado ang ginagawa nating ito. Anong kinatatakutan mo? Matatag ang pangalan ng Sayhay Logistics. Walang maglalakas loob na mag-imbestiga, gawin mo na lang. Peke ang ginawa mo. Zhang Yu, sinasadya mong gumawa ng peking ebidensya para suran ako. Hindi ito totoo. Ilang taon ka na sa logistics. Pati ang loading area ng Shengda Building Materials. Hindi mo man lang alam kung nasaan ang mga CCTV. Nagsisinungaling ka, Zhang Yu. Huwag mo akong pagbintangan ng walang basehan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Maliban na lang kung hindi mo ito ginawa. Kuya, iyon pa rin ang sasabihin ko sa iyo. Sa pagkatao at sa trabaho, dapat ay laging tapat at makatotohanan. G. Boxiao, nababaliw ka na ba? Nagawa mo pang pasukin ang ganitong gulo. Sinasabi ko sa iyo, mula simula hanggang dulo, wala akong alam sa nangyayari. Wala akong kinalaman dyan kahit kay Titing. Napakalaking tanga mo. Bakit ba ako nagkaroon ng tauhang tulad mo, na walang utak sa ulo? Gumagawa ka ng ganito kalaking kalokohan. Tapos nag-iwan ka pa ng napakaraming butas at ebidensya. Ayo, nagmamakaawa ako sa iyo. Parang awa mo na. Palampasin mo na si Boxiao sa pagkakataong ito. Naudyukan lang siya ng ibang tao. Magkano man ang gusto mo, ibibigay namin. Hinihiling ko lang na huwag mong ilabas ang mga ebidensyang iyan. Matandang Zhang. Ineng, pagpasensyahan nyo na, hindi namin naturuan ng maayos ang anak namin. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo. Pakiusap, tulungan nyo kaming pakiusapan si Ayo. Patawarin na sana niya si Boxiao sa pagkakataong ito. Ayo, si Boxiao ang may gawa nito. Ano man ang gusto mong gawin sa kanya, tatanggapin namin. Nasa sa iyo ang desisyon. Dahil sa magkasama tayong lumaki, at sa mahigit 20 taon nating pinagsamahan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kusa ka ng magpaliwanag ng sitwasyon. Isumbong mo na si Zhao Sayhay bilang utak nito. Ipaliwanag mo ng malinaw ang lahat ng nangyari. Hindi naman ikaw ang utak nito. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka, para mapagan ang parusa sa iyo. Bakit naman ako makikinig sa iyo? Sumasagot ka pa. Magpasalamat ka na agad kay Zhang Yu. Tinutulungan ka na nga ng tao. G. Boxiao. Sa susunod, kung hindi mo na talaga kayang magnegosyo, pwede kang pumasok na driver sa Yushan Logistics ko. Pero dito sa akin, sipag at tiyaga lang ang paraan para kumita. Walang shortcut o madayang paraan dito. May magandang balita ako sa iyo. Mula kagabi hanggang kaninang madaling araw, iyong mga dating kliyente na kumalas sa atin. Tinawagan na akong lahat. Sabi nila, alam na nila ang totoong nangyari. Gusto nilang ituloy muli ang pakikipagtulungan sa atin. Sa wakas, nalampasan din natin ito. Ayo, nitong nakaraang 2 araw para sa problemang ito. Ilang gabi kang hindi natulog. Huwag mong pabayaan ang katawan mo, baka magkasakit ka. Osage, hindi naman nasayang ang puyat ko. Basta tama ang ginagawa natin at wala tayong tinatapakang tao. Wala tayong dapat ikatakot. Huwag kayong mag-alala, tatay. Alam ko ang ginagawa ko. Tita. Ayo, tita, nakikiusap ako sa iyo. Si G. Boxiao, kaninang madaling araw pa, pumunta na siya sa presinto para sumuko, tungkol sa pag-uutos sa kanya ni Zhao Sayhay. Nabaligtarin at suran ka. Inamin na niyang lahat. Pinuntahan na ng mga pulis si Zhao Sayhay para arestuhin. Dati mong sinabi. Basta't sumuko siya, bibigyan mo siya ng kasulatan ng pagpapatawad, di ba? Naintindihan ko na po. Sasama ako sa inyo. Ayo. Salamat, maraming salamat talaga sa iyo. Kung hindi mo binigyan si G. Boxiao ng pagkakataong magbagong buhay, talagang wasak na ang pamilya namin. Pagpasensyahan mo na, nagkulang kami sa paggabay sa kanya. Sa susunod, babantayan na namin siyang mabuti. Hindi na namin hahayaang gumawa pa siya ng ganoong katangahan. Tatay, nanay,
Hindi ko kailangan ng pakitang tao niyang kabaitan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi naman ako aabot. Sa ganitong kalagayan ngayon, G-Box Xiao, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali, kung naging matino ka lang sana, at nakipagtulungan sa kanya ng maayos. Hindi lang posisyon ng manager, kundi ang buong negosyo sa logistics. Handa kaming makasama ka sa pagpapatakbo. Sama-sama sana nating palalaguin ang kumpanya, pero ikaw ang naging sakim. Binaliwala mo ang lahat ng sakripisyo niya, at tinapakan mo ang pinagsamahan ninyo. Nasa iyo na ang alas, sinayang mo pa. Hanggang ngayon ba naman, naninisi ka pa rin ng iba? Dahil sa mga problema sa kumpanya noon, naantala ng husto ang kasal natin. Xiao Yu, anong gusto mong gawin sa kasal natin? Susunod ako sa iyo, mahal. Lahat ng gusto mo, susundin ko, basta't kasama kita. Kahit ano pa iyan, ayos lang. Bumili ako sa Binhazen Yuan ng 2 unit ng bahay. Ang isa ay para kina tatay at nanay. Ito ang magiging bahay namin ni Xiao Yu. Hindi ko inakala sa buong buhay ko na makakatira pa tayo sa ganitong kagandang bahay. Dahil ito sa tagumpay ng anak ko, sa pagiging tapat sa trabaho. Kaya narating natin ang araw na ito. Mabuti yan. Ang pagiging matyaga ay hindi kailanman magkakamali. Ngayon ay araw ng ating pamilya. Isang magandang araw para sa paglipat natin ng bahay. At para sa ating pamilya, ito ang araw na tapos na ang paghihirap natin. Ang unang tagay, para sa ating pamilya, ligtas at malayo sa kapahamakan, at puno ng pagmamahalan. Ngayong may bahay na tayo, at matatag na ang kumpanya, ang kasal ninyong dalawa, ay dapat na ring pag-usapan at planuhin. Pagkatapos ng kasal, bigyan niyo agad kami ng malusog na apo, at magiging kumpleto na ang buhay naming mag-asawa. Ma, tinitingnan na po namin ang petsa para sa kasal. Sige, hihintayin namin yan. G-Box Xiao. Bakit ka nagpakalasing ng ganyan? Pa, ma, nakahanap na ako ng paraan para makabangon ulit. May isang boss na may magandang kargamento. Kung makakaipon lang ako ng sapat na puhunan, makakabawi na ako sa pagkakataong ito. Mababawi ko lahat ng nalugi ko noon. Gusto mo pa rin sumugal? Hindi pa ba sapat ang naging aral sa'yo noon? Oo nga, anak. Huwag na nating ipilit. Maghanap ka na lang ng trabaho bilang driver. Malaki rin ang kikitain mo buwan-buwan. Maging praktikal na lang tayo. Hindi naman humihiling ang mama na yumaman ka ng sobra. Maging matyaga ka lang. At kumita ng sapat. Akong si G-Box Xiao. Paano ako magiging driver ng ibang tao? Ipapakita ko kay Zhang Yu na hindi ako papahuli sa kanya. Ipahiram niyo sa akin ang pera niyo para sa pagreretiro. Sakto yun para sa puhunan ko. Nababaliw ka na ba? Iyon ang pera namin ng papa mo. Ang huling pera namin para sa pagreretiro. Walang hiya kang bata ka. Ang bayad pa lang sa operasyon ay 100,000. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Akong si Ji Kanghai. Sa buong buhay ko, nagpakahirap ako ng ilang dekada. Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang ipanganak. Ang isang katulad mong mapagmataas pero walang binatbat. At walang utang na loob na anak. Inihanda ko na ang daan para sa'yo. Pero hindi mo tinahak. Binilhan kita ng truck. Pero hindi mo inalagaan ang negosyo. Tingnan mo si Zhang Yu. Sabay kayong nagsimula. Matyaga siyang nagmaneho ng truck. Ngayon ay may bahay at kumpanya na siya. At napakaginhawa na ng buhay. Mahal, huwag kang masyadong magalit. Bawal kang magalit. Gusto mo bang mamatay? 100,000 lang naman yan, di ba? Ako ang hahanap ng paraan. Siguradong makakahanap ako ng ganyang halaga. Kung kaya ni Zhang Yu, kaya ko rin. Makakabangon ako ulit. Hindi ako papahuli sa kanya. Piliin mo kahit anong gusto mo. Hindi mo kailangang bumili ng ganito kamahal. Ayos na ang simpleng disenyo. Masyadong magastos. Minsan lang tayo ikasal sa buong buhay natin. Walang nasasayang kapag para sa'yo, mahal. Tingnan mo, bagay na bagay sa'yo. Ito na po, pakaigawa na ang resibo. Sige po, sandali lang.
Mahal, mauna ka na sa bahay. Pupunta muna ako sa logistics park. May 2 bagong truck na dumating. Titingnan ko lang. Umuwi ka ng maaga. Hihintayin kita sa bahay. Boss Wang, matagal tayong hindi nagkita. Nagkataon nga naman. Dito pa tayo nagkita. Sino ba namang hindi nakakakilala ngayon? Kay Boss Zhang ng Yushan Logistics, bata pa pero matagumpay na. Tapat at maaasahan sa trabaho. Kumpara sa mga walang kwentang tao, na hindi na makabangon. Kung ikukumpara, parang langit at lupa ang agwat. Nabulag talaga ako noon. Kung bakit pa ako sumunod kay Ji Boxiao. Ang basurang iyon, mataas ang pangarap pero tamad, walang ginawang matino. Ngayon, naubos na ang yaman ng pamilya niya. Kahit ang 100,000 pambayad sa operasyon ng tatay niya, hindi niya mabuo. May kailangan ka ba? Wala naman. Hindi ba pwedeng makipagkwentuhan sa'yo, Boss Zhang? Ikaw ang tunay na lalaking may mararating, maaasahan at may paninindigan. Boss Zhang, sa totoo lang, matagal na akong may gusto sa'yo. Lumayas ka. Boss Zhang, anong sabi mo? Lumayas ka, huwag mo nang paabutin sa 3 beses. Ang yabang mo naman, porket may pera ka na ba? Feeling mo kung sino ka ng malaking tao. Hindi rin ako interesado sa'yo. Boss Zhang, nandito na po kayo. Kakatapos lang ng full inspection sa 2 bagong truck. Perpekto ang kondisyon. Ayos na rin ang lahat ng papeles. Ngayon, mayroon na tayong 10 J7 sa fleet natin. Sa buong kanlurang bahagi ng syudad, tayo na ang may pinakamalupit na fleet. Salamat sa hirap ninyo, mga kasama. Sabihin nyo sa mga kapatid natin na pagbutihin ang trabaho. Dahan-dahan lang tayo, hakbang-hakbang. Gaganda rin ang buhay natin. Hoy, pare, yung lumang truck na yon, ano na ang desisyon mo? Kung hindi mo ibebenta, hahanap na ako ng iba. Boss G, hindi na talaga pwede tong truck mo. Ginalaw na ang chassis. Tumutulo ang langis sa makina. May sira pa ang transmission. Sa madaling salita, isa itong basurang truck na naaksidente at ni-repair lang. Hanggang ganito lang ang maibibigay ko sa'yo. 3,000. Kahit second hand ko to nabili. Gumastos din ang tatay ko ng mahigit 20,000 rito. Bahala ka kung ibebenta mo o hindi. Ako lang ang may lakas ng loob na bilhin yang basurang truck mo. Kung sa iba yan, iisipin nilang nakakasagabal lang yan sa paningin. Ibebenta ko na. Mabuti naman. Wala nang ibang bibili niyan kundi ako. Zhang Yu. Talagang binaliwala niya na ako na parang hangin. Ikaw ang pumili ng landas mo. Ikaw ang hamukay ng sarili mong hukay. Nangungulit na naman ang ospital para sa bayarin ng matanda. Kulang pa ng 70,000 para sa operasyon. Kapag hindi pa nagbayad, ititigil na ang gamot. Itong matandang buto ko, sayang lang ang pera sa pagpapagamot. Ji Boxiao, wala na akong ibang hiling sa buhay na ito. Kundi ang makita ka, na mamuhay ng tahimik at maayos. Makinig ka sa payo ng tatay mo. Huwag mo nang isipin ang mabilisang yaman at mga shortcut. Maghanap ka ng maayos na trabaho at magpakatino. Pupunta ako ngayon para makiusap kay Zhang Yu. Siguradong tutulungan niya ako. May kailangan ka ba sa akin? May sakit sa puso ang tatay ko. Kailangan siyang operahan. Kulang pa ng 70,000 para sa operasyon. Zhang Yu, pwede ba? Pahiramin mo muna ako ng pera. Kapag nakabangon na ako, dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Pwede kitang pahiramin ng pera. Hindi mo na kailangang doblehin ang bayad. Pero may isang kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabihin mo, basta kaya ko, papayag ako. Bibigyan kita ng trabaho bilang driver. Magmaneho ka ng maayos. Dahan-dahan lang. Zhang Yu, anong ibig mong sabihin?
Ako ang kasama mo, na nagsimula mula sa wala, na nagtayo ng kumpanya. Hindi mo man lang ako ginawang manager, tapos gusto mong maging driver mo ako. Bawat sentimo sa industriyang ito ay pinaghirapan sa bawat apak ng selinyador, sa bawat biyahe. Hindi ito nakukuha sa pagiging tuso, o sa mga maling paraan. Hey, tinuturuan mo pa ako ngayon. Ako si G. Boxiao. Hindi ko kailangan ng turo mo kung paano gumawa ng mga bagay-bagay. G. Boxiao. Heto ang 100,000. Sapat na yan para sa operasyon ng tatay mo. Huwag mo nang bayaran. Kunin mo na para mapagamot si Tito. Umalis ka na. Narinig ko kay Lao Chen, na pumunta daw si G. Boxiao sa'yo kaninang umaga. Binigyan mo pa daw siya ng 100,000. Hindi ako nanghihinayang sa pera. Hindi ko lang maintindihan. Ilang beses ka na niyang pinahamak dati. Bakit tinutulungan mo pa rin siya? Sa halip na sabihing tinutulungan ko siya, mas mabuting sabihin, na para ito sa sarili ko noon, bilang isang pagtatapos. Ngayon, ang 100,000 ito, ay parang isang biyahe lang para sa akin. Pero para sa kanya, buhay ito ng tatay niya. Ayoko lang makita na may mabawalang buhay. Nang ganun-ganun na lang. Sa narating ko ngayon, matagal ko nang hindi pinapansin ang mga alitan namin. Sabi ko na nga ba, matigas lang ang dila mo pero malambot ang puso mo. Huwag kang mag-alala, mahal. Alam ko ang ginagawa ko. Siya ang pumili ng landas niya. Matutulungan ko siya ngayon, pero hindi habang buhay. Hello, tita. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong kausapin si Boxiao. Mula nang kumuha siya ng pera sa'yo, parang nawala na siya sa sarili. Araw-araw umiinom sa bahay. Naglalasing palagi. Kung magpapatuloy ito, ang tao ay tuluyan ng nasira. Tita, sinabi ko na sa kanya ang dapat kong sabihin. Tumulong na rin ako sa abot ng aking makakaya. Kung ayaw niyang magpakumbaba at magsumikap, walang silbi kahit sino pa ang magpayo. Walang sino man ang makakatulong sa kanya. Ayos lang yan. Ituloy na natin ang pagkuha ng litrato. Boss Zhang, at sa asawa mong si Xiaoyu, maligayang bati sa inyong kasal. Naway maging matibay ang inyong pagsasama, at magkaroon agad ng anak, kaming mga kapatid mo, na nakakasama mo, sa matiyagang pagmamaneho, at ligtas na paghahanap buhay, ay utang na loob namin sa'yo. Tagay para kay Boss Zhang. Maligayang kasal, Boss Zhang. Mga mabubuti kong anak, naway maging masaya at mapayapa kayong dalawa, at laging ligtas. Kaming mag-asawa, ay panatag na ang kalooban. G. Boxiao, ano ba yung ginagawa mo? May hawak ka lang na pinggan. Natapunan mo pa ng alak ang bisita. Patawad po, manager, hindi ko po sinasadya. Masyado po kasing maraming tao kanina, hindi sinasadya. Kilala mo ba kung sino ang bisitang yun? Ang lugi natin dito. Mababayaran mo ba? Nagreklamo na sa akin ang bisita. Kaya mo bang panagutan to? Kung ayaw mong magtrabaho, lumayas ka. Maraming tao ang nag-aagawan sa trabahong to. Patawad po, manager. Nagkamali po ako. Mag-iingat na po ako sa susunod. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Tayo na. Xiaoyu, maraming salamat sa paghihirap mo. Sa buong paglalakbay na ito, salamat at lagi kang nasa tabi ko, at hindi mo ako sinukuan. Basta't kasama kita, mahal, kahit saan, kahit anong uri ng pamumuhay. Handa ako. Malaking halaga na itong 100,000 para sa'yo. Heto ang 100,000. Sapat na para sa operasyon ng tatay mo. Hindi na kailangan ng sukli.
Sa pagmamaneho nitong J7, kasama si Xiaoyu na nilaibat ang halos buong bansa, nakita ang mga nyebe sa bundok at karagatan. Napuntahan ang mga damuhan at lumang bayan. Ang pinakamalaking pangarap ko noon, ay ang madaanan ang lahat ng kalsada sa bansa, at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Ngayon, natupad na ang mga pangarap ko. Sa paglalakbay na ito, hindi ako gumamit ng anumang shortcut, puro hakbang lang sa selinyador. Sa buhay ng tao, hindi nakakatakot ang mahabang kalsada. Ang nakakatakot ay ang maling hangarin. Huwag kalimutan ang pinagmulan, at manatiling nakatapak sa lupa. Nakauwi rin sa wakas. Siguradong napagod kayo sa biyahe. Pinainit ko na ang pagkain para sa inyo. Ma, hindi po kami pagod. Kamusta naman ang honeymoon nyo? Medyo umitim kayong dalawa. Pero mukhang mas masigla kayo ngayon. Tay, kumuha ako ng maraming litrato sa daan. Ipakikita ko po sa inyo mamaya. Nasa ruta kami ng Sichuan, Tibet. May nakasalubong kaming grupo ng mga siklista. Nakiusap pa silang kuhanan namin sila ng litrato. Anong nangyari? Bakit ganyan? May nakain ka bang masama sa biyahe? Ayos lang po ako. Ayo. Tay, nay, buntis po ako. Magkaka-baby na po kami. Napakagandang balita niyan. Napakabuti. Ayos. Madaragdagan na ang pamilya Zhang natin. Magiging tatay na ako. Ayo. Napag-isipan ko na, makikinig na ako sa iyo. Magtatrabaho na ako ng marangal at tapat. Malamig sa labas, pasok muna kayo at maupo. Dahil nandito na rin lang, sabay-sabay na tayong kumain. Maglalabas lang ako ng dagdag na kubyertos. Tito, tita, pasensya na po sa istorbo. Anong istorbo ang sinasabi mo? Upo na, dali, maupo kayo. Salamat po. Daddy. Daddy, pahawag po. Ang dalawang baby ko, bakit sumama kayo kay mommy rito? Alam ko kasing kapag naging busy ka na, nakakalimutan mo ng kumain. Ipinagluto kita ng sabaw, at nagdala rin ako ng mga lutong bahay. Itong dalawang bata, kanina pang umaga nagmamaktol na gusto kang makita. Hindi ko na sila mapigilan. Salamat sa pag-aalaga, mahal. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Sige na, kumain ka na. Baka lumamig pa yan. Mukhang sila na iyon. Nakabalik na ang fleet na galing sa malayong ruta ng Yunnan. Mahirap ang daan sa bundok para sa batch na ito ng construction materials. Halos isang linggo rin silang pabalik-balik sa biyahe. Sa wakas, nakauwi na rin sila. Tingnan nyo, ang lalaking truck. Ayo, ang misyon ng transportasyon sa Yunnan. Matagumpay na natapos. Kabuang 1,800 kilometro. Sa mga paliko-likong kalsada sa bundok. Walang anumang aksidente. Lahat ng kargamento ay walang bawas at walang delay. Lahat ay naihatid sa tamang oras. Maayos din naming natapos ang biyahe pabalik, kasama ang mga kargamento para sa return trip. Ito po ang turnover documents para masuri ninyo. Salamat sa pagod mo, G. Boxiao. Ang rutang ito, mapanganib ang daan at napakahaba ng biyahe. Ikaw lang talaga ang pinagkakatiwalaan ko sa pag-lead ng team. Dahil binabayaran ako ng tama, dapat lang naayusin ko ang trabaho. Dapat laging tapat at masipag. Sige na, tapusin mo na ang turnover ng mga papeles. At umuwi ka na ng maaga para makapagpahinga. Ang asawa mo at ang mga anak mo, naghihintay na sa iyo sa bahay. Huwag mo na silang paghintayin ng matagal. Sige, naintindihan ko. Hanggang sa muli. Sa buhay ng tao, walang shortcut na hindi pinaghihirapan. Lahat ng pagsisikap at pagiging tapat, ang siyang bubuo ng daan patungo sa iyong mga pangarap. Naniniwala pa rin ako. Huwag kalimutan ang iyong pinagmulan. At magpatuloy lang sa paghakbang ng dahan-dahan. Gaano man kalayo ang lalakbayin, balang araw ay mararating mo rin ang iyong destinasyon.